Nang makita ni Xavier na kahit ang kanyang ama ay hindi siya kayang protektahan, nagmamadali siyang umamin ng pagkatalo kay Jordan. Bro-in-law. We're connected. We're family. Nabalitaan ko mula kay Jenny ang mga kabayanihan mo, kaya hinangaan kita at buong tapang na pumasok para makita ka. Fan mo ako. Nakita ni Jordan na si Xavier ay isang bata lamang na mahilig ipagmalaki ang reputasyon ng kanyang ama. Wala siyang tunay na masamang intensyon. Gayon din, ang kanyang ama, si John, ay kasalukuyang nasa Black Ops team at naging subordinate ni Jordan. Malaki ang pasasalamat niya sa mga miyembro ng Black Ops team. Dati noong hinahabol nila ang asawa ni Shawn, marami na itong napatay na miyembro ng team. Labis na naantig si Jordan na itataya nila ang kanilang buhay para sa kanya. Sa makatuwid, dahil sa kanyang ama, hindi niya isinasapuso ang pagkakasala ni Xavier. Sinabi ni Jordan, lumabas ka kaagad sa lugar na ito at huwag ka nang lalapit muli. Kung gagawin mo ito muli, kukunin ko ang iyong ama na personal na lumapit at itapon ka sa dagat upang pakainin ang mga pating. Nagmamadaling tumango si Xavier. Maliligaw ako ngayon. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Xavier. Gumawa siya ng isang tawagan ako na galaw kay Jenny na nagpapahiwatig na tatawagan siya nito mamaya. Mabilis siyang sumakay sa kotse at hinimok ang driver na paalisin ng mabilis. Medyo nadismaya si Jenny nang makitang ganito kaduwag ang ugali ni Xavier sa harap ni Jordan. Kung tutuusin, si Xavier ang nobyo niya ngayon, ngunit hindi niya maikumpara kay Jordan. Nagustuhan ng mga babae ang mga makapangyarihang lalaki. Kung sa bagay, lalong tumindi ang pagkagusto ni Jenny kay Jordan. Gayunpaman, alam niya na kahit na siya ang naging pinakasikat na babaeng celebrity sa buong mundo. Nakuha man niya ang puso ng bilyon-bilyong lalaki, malamang na hindi pa rin siya mamahalin ni Jordan. Umalis si Xavier sakay ng isang Bentley. Sa hindi inaasahang pagkakataon, paglabas pa lang niya ng Villa Aria, ay bumangga ang isang itim na Chevy sa likod ng kanyang sasakyan. Galit na galit si Xavier. Bumaba siya ng sasakyan at nakita niya na ito ay isang murang Chevy. Agad niyang sinaway ang may-ari ng sasakyan. Bulag ka ba? Napakalawak ng kalsada, paano mo nagawang mabangga ang kotse ko? Marunong ka bang magmaneho? Ito ay isang Bentley na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Kailangan mong bayaran ako ng hindi bababa sa $100,000 para mabayaran ang pinsala. Magbayad ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalma ng may-ari ng sasakyan. Hindi man lang siya lumabas ng sasakyan. Sa halip, lumabas mula sa front passenger seat ang isang lalaking nakasuot ng sunglasses at hinawakan si Xavier. Hoy, anong ginagawa mo? Mga lalaki. Tatawag na sana ng saklolo si Xavier nang makita niyang nawalan ng malay ang kanyang driver at mga kampon. Sa loob ng ilang segundo, si Xavier ay masunurin na pinasok sa backseat ng Chevy. Umupo sa backseat ang isang medyo may edad na lalaki. Mukha siyang kawawa at nakakatakot. Si Shawn yun. Desperado na bumalik si Jordan, hindi na makaupo si Shawn sa kanyang maliit na bayan. Siya mismo ang pumunta sa Hawaii para tingnan kung ano ang ginagawa ni Jordan. Hindi siya naglakas loob na hanapin ng diretsyo si Jordan dahil alam niyang ayaw siyang makita ni Jordan. Natatakot siyang magkagulo pa kung magagalit siya kay Jordan. Dahil isang hakbang na lang siya mula sa matagumpay na pagbuo ng pamamaraan ng mind transplant, kailangan niyang maging lubhang maingat. Medyo natakot si Xavier nang makita si Shawn. Gayunpaman, siya ang uri ng lalaki na mahilig kumilos ng matigas, kaya sumigaw siya. You start. You dare to kidnap me. Kilala mo ba kung sino ako? Ang bayaw ko ang war hero na si Jordan. Kung maglakas loob kang guluhin ako, itatapon ka ng bayaw ko sa karagatan para pakainin ang mga pating. Tumawa si Shawn. Natatakot na sabi ni Xavier, anong tinatawa-tawa mo? Hindi ako nagyayabang. Makapangyarihan ang bayaw ko. He's a war hero. The very awesome and ruthless kind. Nagsindi ng sigarilyo si Shawn at iniunat ang kamay. Sige, hindi mo na kailangang sabihin. Alam kong napakalakas ni Jordan. Hindi ako nagdududa. Naisip ni Shawn sa kanyang sarili, ang Jordan ay hindi lamang isang bayani sa digmaan. Sa katunayan, isang insulto ang pagtawag sa kanya bilang isang bayani sa digmaan. Si Jordan ang nag-iisang Diyos. Siya ay higit sa lahat ng tao sa mundo. Hindi naman nagmamadali si Shawn. Sinanyasan niya ang kanyang driver na paandarin ang sasakyan.
Pagkaandar ng sasakyan, huminga si Sean ng sigarilyo niya at nagtanong, nakita kitang palabas ng bahay ni Jordan, kaya dinala kita dito para magtanong. Sabi mo bayaw ka ni Jordan? Sabi ni Xavier, nag-espiya ka ba kay Jordan? You start. Ang bayaw kong bayani sa digmaan ay isang taong may malaking kontribusyon sa bansa. Bakit mo siya tinitiktikan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinampal ni Sean si Xavier at binalaan ito. Anak, kung ayaw mong mahirapan, huwag ka masyadong magsalita ng kalokohan. Sagutin mo na lang ang mga tanong ko. Nakapagtataka, hindi man lang natakot si Xavier. Ako ang anak ni John Cho. Ang tatay ko ay isang malaking shot. Paano ko ipapahiya ang aking ama? Patayin o pahirapan ako, ikaw ang bahala. Hindi man lang ako sisimangot. Natigilan si Sean. Tinitigan niya si Xavier na parang tanga. Nakaupo sa front passenger seat, hindi napigilan ng mga subordinates ni Sean na tumawa. Noon pa man ay pinangarap ni Xavier na maging isang bayani mula noong siya ay bata pa. Gusto niyang pagsilbihan ang kanyang bansa, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon na sa wakas ay may pagkakataon na siya ay walang takot. Sa kasamaang palad, wala siyang ideya na ang kaharap niya ay hindi isang ordinaryong kriminal. Isa siya sa mga pinakanakakatakot na demonyo sa mundo. Alam ni Sean ang maraming iba't ibang paraan para pahirapan si Xavier kung gusto niya. Gayunpaman, binigyan lang niya ito ng thumbs up bilang paghanga. You have guts. As expected sa anak ng isang loyal military general. Alam mo ba ang posisyon ng tatay ko? Nagulat si Xavier. Napangiti si Sean. Naman. Hindi ka binugbog ni Jordan pagkatapos mong gumawa ng ganyang eksena sa harap ng bahay niya. Dahil sa tatay mo. Haha. Ngumisi si Xavier. Mukhang kilalang kilala mo si Jordan. Kaibigan ka ba niya? Tumango si Sean. We're very good friends and partners. Sabi mo bayaw ka niya, ibig sabihin boyfriend ka ng big star, Jenny. Nang makitang alam ni Sean ang relasyon nina Jenny at Jordan, kumbinsido si Xavier na hindi siya kaaway kundi kaibigan. Paulit-ulit na tumango si Xavier. Tama. Girlfriend ko si Jenny. Nag-iisang nagpasikat ako. Malaki ang gastos niya sa akin. Gusto kong puntahan ang bayaw niyang si Jordan, pero hindi niya ako pinapasok. Pwede mo ba akong ipakilala kay Jordan? Pinalaki ni Sean si Xavier at bumulong. Boyfriend ni Jenny. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Ha? Nang hindi na hinintay na sumang-ayon si Xavier, kinuha ni Sean ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at in-unlock ito. Hoy, huwag mong hawakan ang aking telepono. Aabot na sana si Xavier para pigilan si Sean, pero napagtanto niyang kahit anong pilit niya, hindi niya maigalaw ang mga kamay niya. Binuksan ni Sean ang photo album ni Xavier at sinimulang tingnan ito. Si Sean ay nagbigay ng nasisiyahang ngiti nang makita niya ang isang set ng mga erotikong larawan at video. Sa mga larawan at video, si Jenny ang babaeng lead habang ang male lead ay natural na may-ari ng teleponong ito, si Xavier. Matapos malaman na ang kasintahan ni Xavier ay ang celebrity na si Jenny, natitiyak ni Sean na tiyak na kukuhanin ng binata ang ilang mga pribadong larawan ng kanilang sarili. Kahit sinong lalaki na humabol sa isang babaeng celebrity ay gustong gawin ito. Ang pinagkaiba lang ay kung may ibang magpe-film para sa kanila. Ang mga lalaking humahabol sa mga babaeng celebrity ay nadama na ang mga babaeng ito ay nagustuhan ng libu-libong mga tagahanga at may mataas at hindi matamo na katayuan. Kapag ang isang lalaki ay matagumpay na nakakuha ng isang babaeng celebrity, tiyak na gugustuhin niyang kumuha ng mga larawan o video bilang isang tropeo o upang ipakita. Para naman kay Jenny, nag-iisang pinasikat siya ni Xavier. Mas malamang natanggihan ni Jenny ang kanyang kahilingan na kumuha ng mga larawan o video ng kanilang intimate moments. Kise. Devilish figure talaga si Jenny. Ang swerte mo talaga. Humalakhak si Sean. Galit na sabi ni Xavier, what are you trying to do? You can't post it. Jenny is celebrity in the entertainment industry. If this gets out, her career is over. Makikitang may malasakit pa rin si Xavier kay Jenny. Hindi niya kailanman naisip na ibahagi ang mga larawang ito sa iba at itinago lamang ito bilang mga souvenir. Sa kabilang banda, si Sean ay isang demonyo na pumatay nang hindi nakakapintig ng isang talukap ng mata. Ginawa lang niya ang mga bagay para sa kanyang kapakanan. Bakit naman siya mag-aalala kay Jenny?
Hinangaan muli ni Sean ang mga larawan bago sinabing, napakaingat mo. Hindi mo ipinakita ang iyong mukha at ipinakita lamang ang mukha ni Jenny. Sabi ni Xavier, hindi ko mapahiya ang tatay ko. Mumuso si Sean. Naging mas madali para sa akin ang iyong mga aksyon. Kukuha ako ng isang tao na mag-post ng video na ito at sasabihin na ang pangunahing lalaki ay bayaw ni Jenny. Pagkatapos, ilalantad ko ang address ng kasalukuyang villa ni Jordan. Sa oras na yon, sa kasikatan at impluwensya ni Jenny, ang mga reporter at tagahanga mula sa iba't ibang panig ng bansa ay tiyak na dadagsa sa buong lugar na ito. Hehe, Jordan, wala ka nang magagawa. For the past month, parang naipit doon ang mga paa ni Jordan. Tumanggi siyang umalis kahit anong mangyari. Hindi siya lumalabas sa araw o sa gabi. Hindi alam ni Sean ang iniisip ni Jordan. Bakit ba ang pursigido niyang manatili sa villa na ito buong araw, na para bang isa siyang full-time na yaya? Kinailangan ni Sean na gumawa ng paraan para umalis si Jordan sa lugar na ito at bumalik kasama niya para ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Makalipas ang kalahating oras sa villa kung saan nakatira si Hailey. Pinaglalaruan ni na Jenny at Jordan ang bata. Biglang nagring ang phone ni Jenny. Manager niya yon. Hello Sally, anong problema? Tanong ni Jenny. Napasigaw ang manager, Jenny. Kumuha ka ba ng pribadong intimate photos at video kasama si Xavier? Alam ng manager na magkarelasyon sina Jenny at Xavier. Kung tutuusin, napakalaki ng pera ni Xavier kay Jenny. Imposibleng hindi malaman ng manager niya. Namutla ang mukha ni Jenny. Napagtanto niya na maaaring may nangyari. Sally, huwag mo akong takutin. Imposibleng i-post ni Xavier ang mga ito online. Wala siyang dahilan para gawin yon. Napaka-prominente ng family background niya at big shot ang tatay niya. Hindi makakabuti sa kanya kung malik sila. Ang sabi ng manager, you silly girl, niloko ka niya. After the video was released, there was another revelation. Ang male lead sa video ay ang bayaw mo. Ano? Nagpatuloy ang manager, ang address ng villa ng iyong ate at bayaw ay na-leak din online. Maraming mga reporter at tagahanga ang kasalukuyang papunta. Nahulog ang phone ni Jenny sa lupa. Nasa tabi niya si Jordan. Nang makitang nawalan na ng loob si Jenny, alam niyang may malaking nangyari. Anong problema? Lola mo ba? Ang matandang Enres Camden ay napakatanda na at ang kanyang kalusugan ay lumalalang taon-taon. Namatay ba siya? Sigaw ni Jenny. Bad news Jordan, parang may nangyari. Kami. Natigilan si Jordan. Hindi alam ni Jenny ang sasabihin. Ako titingnan ko muna ang phone ko. Dali-dali namang kinuha ni Jenny ang phone niya at nag-online. Sa ganoong malaking bagay na nangyayari, tiyak na magiging headline si Jenny. Gaya ng inaasahan, nangunguna si Jenny sa listahan ng mga trending topics. Nababaliw ang internet dahil sa kanya. Nag-click siya sa isang link at nakita ang mga netizens na nag-repost ng mga larawan at video ni Jenny. Bagamat patuloy na tinatanggal ng mga moderator ng platform ang naturang hindi naangkop na nilalaman, marami pa rin ang mga gumagamit na nagkakalat nito. Napakadaling hanapin sila. Inagaw ni Jordan ang telepono at kaswal na binuksan ang isang video. Matapos manood ng mahigit 1 segundo ay agad niya itong isinara. Sobrang disappointed ako sa'yo. Hindi napigilan ni Jordan na sawayin si Jenny. Bilang isang celebrity, bakit hindi siya nag-focus sa pag-improve ng kanyang acting skills at singing skills? Anong ginagawa niya buong araw? Gayunpaman, hindi si Jenny ang kasintahan ni Jordan. Hindi na kailangang pakialaman ni Jordan ang kanyang pribadong buhay. Hiyang-hiya si Jenny. Noon pa man ay gustong-gusto niyang ipakita ang kanyang figura. Ngayon, makikita ito ng buong mundo sa buong kaluwalhasyan nito. Jordan, pasensya na di. Humingi ng tawad si Jenny kay Jordan. Sinabi ni Jordan, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ito ay sa iyong sariling kapinsalaan. Wala itong kinalaman sa akin. May kinalaman ito sa iyo. Itinuro ni Jenny ang kanyang telepono at sinabing, tingnan mo, ikaw ang pangunahing lalaki sa balita. Ang iyong kasalukuyang tirahan ay na-leak din. Ano? Napatulala si Jordan. Matapos basahin ang text na kasama ng video, napagtanto niya na totoo nga. Naging trending topic din ang bayaw ni Jenny. Damn it!
Si Jordan ay mula sa isang lihim na pamilya at palaging pinananatiling mababa ang profile. Ngayon, naging trending topic na talaga siya online. Sa kabutihang palad, walang mga larawan na inilabas. Kung hindi, kailangan niyang problemahin si Lionel para isara ang internet. Ngunit ang problema ngayon ay nalantad ang kanyang kasalukuyang tirahan. Galit na galit si Jordan. Tawagan ang iyong kasintahan at tanungin siya kung paano niya gustong mamatay. Malinaw na boyfriend ni Jenny ang may gawa ng pangyayaring ito. Labis na nalungkot si Jordan na nakatagpo si Jenny ng isang bulgar na nobyo na mahilig magpasikat. Tutal, 3 taon nang hipag ni Jordan si Jenny. Noon pa man ay nakababatang kapatid niya ang trato sa kanya. Noong nasa South Korea sila, naging babae pa nga ni Jordan si Jenny. Hindi tumutol si Jordan na magkaroon ng boyfriend si Jenny, ngunit pinili niya ang isang taong napakababa at kasuklam-suklam. Inis na inis nitong si Jordan. Mabilis na tinawagan ni Jenny si Xavier. Jordan, hindi ako makalapit sa kanya. Damn it! Kukunin na sana ni Jordan ang kanyang telepono para tawagan ang ama ni Xavier nang may tumakbong nasasakupan. Jordan! Anong problema? Bakit ka naguguluhan? Natagpuan ito ni Jordan na medyo kakaiba. Ang kanyang mga nasasakupan ay pawang mga elite na profesional. Kahit na may mga nanghihimasok, hindi sila maguguluhan. Sabi ng nasasakupan, bad news. Maraming reporter at agitated na kabataan sa labas. Parang mga fans sila ni Emma Jenny. Nagulat si Jordan. Ano? Napakabilis na nahanap ng mga reporter at tagahanga ang aking tirahan. Nakarating ba sila sa pamamagitan ng rocket? Isa pa, hindi ba't ang seguridad ng distrito ng villa na ito? Paano sila nakapasok? Hindi siya nakaimik. Kakalik lang ng mga litrato at video ni Jenny at ngayon, nasa pintuan na niya ang mga reporter at fans. Natural na ipinaalam ni Sean ang mga reporter at fans ng maaga. Napatay din niya ang mga gwardiya sa distrito ng villa. Sa sandaling ito, ang distrito ay kasalukuyang walang bantay at kahit sino ay maaaring pumasok. Sagot ng subordinate ni Jordan, hindi rin namin alam kung paano sila nakapasok sa Villa District. Master, dapat ba nating patayin ang mga reporter at fans na ito? Masyado silang nabalisa at hindi nakikinig sa amin. Natatakot ako na wala itong silbi kahit na binabalaan lang natin sila. Kung ang mga taong dumating ay mga kriminal, magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Maaari lamang nilang patayin sila ng direkta. Gayunpaman, ang mga ito ay mga ordinaryong tao lamang. Sila ay mga media reporter at isang grupo ng mga kabataan. Ito ay isang dilema para sa mga subordinates ni Jordan. Hindi nila alam kung paano haharapin ito, kaya lumapit sila para humingi ng patnubay kay Jordan. Nagmamadaling bilin ni Jordan, huwag kang gagawa ng anuman. Kapag may nangyari sa grupong ito ng mga reporter, sasabog lang ang usapin. Milyon-milyong tagahanga si Jenny, at napakaraming tao ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito ngayon. Hindi natin maikukulong ang lahat. At hindi natin dapat palain ang mga bagay. Bang! Smack! Bigla silang nakarinig ng malakas na tunog. Parang may nabasag sa salamin na bintana sa ikalawang palapag ng kanilang villa. Nagmamadaling tinungo ni Jordan ang bintana at sinilip ng maigi. Napagtanto niya na yon nga. Itlog at kamatis. Damn it! Nagdala talaga itong mga walang utak na fan ng mga itlog at gulay. Hindi nakaimik si Jordan. Nang makita ng mga kabataan si Jordan, sinigawan nila siya, walang hiya kang lalaki. Natulog ka kasama ang iyong hipag at nagpost pa ng mga larawan online. Napatay mo ang pinakamamahal nating si Jenny. Go to hell! Bang! Isa pang itlog ang ibinato kay Jordan, na tumama sa glass pane sa harapan niya. Galit na galit si Jordan. Gayunpaman, hindi niya mapabulaanan ang panatikong tagahangang ito dahil natulog nga siya kay Jenny. Waaway! Natakot ang anak ni Jordan at nagsimulang umiyak. Binuhat ni Hailey ang kanyang anak at inaliw ito. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Baby, huwag kang umiyak. Nilingon ni Hailey si Jordan. Hubby, na-expose na ang address natin. Ang daming fans ni Jenny. Siguradong dadami pa ang fans dito mamaya. Tara umalis na tayo sa lugar na ito. Ang presensya ng mga reporter at tagahanga na ito ay makakagambala sa normal na buhay ni Jordan at ng iba pa, lalo na ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi maaaring maging malupit si Jordan sa kanila.
Gayunpaman, kinailangan ni Jordan na manatili rito at gumawa ng isang napakahalagang bagay. Ang kanyang sekretong laboratorio ay nasa katabing villa. Hindi siya makaalis. Sabi ni Jordan, Hailey, kunin mo ang bata at umalis ka muna. I'll get someone to escort you to another safe place. I want to stay here. Ano? Gusto mo pa bang manatili dito? Bakit? Iniisip ng mga tagahangang ito na natulog ka na ni Jenny. Magiging makulit sila sa'yo, ngunit hindi ka makakaganti dahil isang grupo lang sila ng mga kabataan. Hindi maintindihan ni Hailey. Nang makitang nagpumilit si Jordan na manatili rito, nagsalita si Jenny. Jordan, kung hindi ka alis, hindi rin ako alis. Dito ako sa tabi mo mananatili. Hindi ko hahayaang saktan ka ng mga fans ko. Inilibot ni Jordan ang mga mata kay Jenny. Ang iyong mga tagahanga ay isang grupo lamang ng maliliit na bata na armado ng mga bulok na itlog at kamatis. Hindi nila ako kayang saktan. May katawan ako na na-inject ng Miraculous Serum. Ngunit hindi nag-abalang magpaliwanag si Jordan sa kanya. Inutusan lang niya si Hailey. Hailey, dalian mo ang bata. Jenny, kung gusto mong manatili o hindi, ikaw ang bahala. Hindi na naglakas loob si Hailey na usisain pa. Inayos niya ang kanyang bagahe at mabilis na umalis kasama ang kanyang anak. Pagkaalis ni Hailey at ng bata ay si Jenny at Jordan na lang ang naiwan sa villa. Hinawi ni Jenny ang lahat ng kurtina sa villa. Binuksan pa niya ang speaker at nagpatugtog ng music para hindi maapektuhan si Jordan ng ingay sa labas. Si Jordan naman, hindi naman siya masyadong apektado. Umupo siya sa sofa sa sala at nag-internet sa phone niya. Nagkataon namang nakakita si Jordan ng isang magandang babae na may magandang figura na gumagawa ng napaka-seductive na sayaw. Dahil napaka-provocative ng kanyang figure, ang bilang ng likes ay lumampas na sa 1,000,000. Isa lang itong featured post na itinulak ng social media platform. Karaniwang ayaw ni Jordan na manood ng mga ganitong video. Mas gusto niya ang mga post sa gne, pelikula, teknolohiya at pamumuhay. Nang makita ito ni Jenny ay agad siyang humakbang. Jordan, marunong din akong mag-perform ng sayaw na ito. Huwag mo siyang tingnan. Mas mababa ang figure at dance moves niya kaysa sa akin. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Nagpe-play pa ang video sa phone ni Jordan. Dahil ito ay nasa automatikong replay mode, nagsimula muli ang maikling video pagkatapos nito. Kasunod ng background music ng video na nagpe-play sa phone ni Jordan, nagsimulang sumayaw si Jenny sa harap niya. Si Jenny nga ay isang female celebrity na naging sikat sa maikling panahon. Sa entertainment industry, walang makakapantay sa kanyang figure. Ginawa niya ang parehong sayaw sa harap ni Jordan. Sa pagmamasid sa kanya, hindi napigilan ni Jordan ang pagbuntong hininga sa kanyang puso, itong munting vixen. Matapos pasukin ni Jenny ang entertainment industry, mas naging malandi pa siya kaysa sa kanyang pinsan. Alam ni Jordan na sensuous siya. Maraming lalaki ang nangangarap na makuha siya, ngunit si Jordan pa rin ang nagustuhan niya. Pagkatapos sumayaw ni Jenny, nagkusa siyang umupo sa kandungan ni Jordan. Jordan, I'm really sorry this time. Idinawit kita. Ngayong umalis na si Hailey, hayaan mo akong bumawi sa'yo. But Jordan stood up and said coldly, Jenny, you should think about your path in the entertainment industry. What should you next do? Now that you've encountered such a thing, I think your future will be the same as that female celebrity Paris Hilton. No producer will hire you in the future. Galit na galit si Jenny at muling sumugsob sa mga braso ni Jordan. Tapos na ang career ko. Ang tanging makapagliligtas sa akin ngayon ay ikaw. Hindi pinansin ang mga pakiusap niya, walang awang itinulak ni Jordan si Jenny sa sofa. Mayroon akong 100 paraan para iligtas ka, ngunit hindi ka karapat-dapat na iligtas ko. Huwag mo nang paglaruan ang mga nakakainip na trick na ito. One-off lang ang oras na yon sa South Korea. Huwag ka nang magpantasya. Si Jordan ay isang Diyos. Paanong ang isang materialistic na babae mula sa isang third-rate na pamilya tulad ni Jenny, na sumailalim sa plastic surgery, ay karapat-dapat na maging babae ni Jordan? Sobrang new. Humiga si Jenny sa sofa at umiyak. Samantala, sa backseat ng isang Chevy malapit sa villa. Kumunot ang noo ni Sean sa pagkataranta. Ano? Si Hailey lang at ang bata ang naiwan. Hindi umalis sina Jordan at Jenny. Kakaiba, bakit nagpumilit si Jordan na manatili doon? May ginagawa ba siya sa likod ko palihim?
Nagsimulang maghinala si Sean sa motibo ni Jordan. Bakit tumanggi si Jordan na mabilis na tapusin ang pamamaraan ng mind transplant, at sa halip ay piniling pumunta dito upang makita ang kanyang anak sa kritikal na oras na ito? At nanatili siya ng 1 buwan. Hindi ba niya gustong umalis si Loren sa malungkot at madilim na bahay na yon sa lalong madaling panahon? Hindi, kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa ni Jordan sa villa. Labis na hindi mapalagay si Sean. Kailangan niyang malaman ang mga galaw ni Jordan sa villa. Bukod kay Jordan, nasa villa din si Jenny. Kung kaya kong angkinin si Jenny, maaari akong makipag-ugnayan kay Jordan. Gustong kontrolin ni Sean ang sarili ni Jenny, ngunit sa pag-iisip, hindi siya mahalagang babae kay Jordan. Hindi niya ito nagustuhan. Kung tutuusin, mas malala pa si Jenny kay Hailey. At least, alam ni Hailey ang mga sikreto ng 8 malalaking pamilya. Wala talagang alam si Jenny. Kaya naman, kahit may lihim na plano si Jordan, hindi niya sasabihin kay Jenny. Bilang karagdagan, nakita na ni Jordan ang kakayahan ni Sean na angkinin ang mga tao ng maraming beses. Makikilala niya kaagad ang mga sinaunang accessories na ginamit upang kontrolin ang isang tao. Bukod dito, si Jordan ay isang Diyos. Hindi madaling dayain siya. Mas mabuting kunin si Loren na kontrolin si Jenny. Maaari niyang gamitin si Loren para subaybayan ang mga galaw ni Jordan. Agad na kinuha ni Sean ang telepono at tinawagan ang subordinate na nagbabantay kay Loren. Isang maliit, malayong bayan sa Villa. Knock-knock. Emma Loren, maginhawa bang pumasok? Kumatok sa kahoy na pinto ang isa sa mga kampo ni Sean. Inutusan siya ni Sean na tratuhin si Loren ng may matinding paggalang. Kailangang kumatok bago pumasok. Paano kung nagpapalit siya ng damit at hindi ito magandang oras? Kung na-offend ng mga subordinates na ito si Loren, siguradong sisisihin ni Jordan si Sean. Nang marinig ni Loren ang katok sa pinto, excited siyang tumakbo para buksan ito. Isang sinag ng araw ang tumama sa mukha ni Loren. Dati siyang numero 1 kagandahan sa kabisera. Sa buong bansa, si Hailey lang ang nakakapagkumpara sa kanya sa hitsura. Ngunit ngayon, sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanyang singkit na mga mata at gulo-gulong buhok ay nagmumukha na siyang tanga. Sa sandaling ito, malamang na hindi siya kasing ganda ni Jenny. Kalahating taon nang nakakulong si Loren sa bahay na ito. Nakaya niyang tiisin ito sa unang buwan o 2. Araw-araw niyang iniisip si Jordan at hinihintay niyang iligtas siya nito. Bagamat nag-iisa siya sa bahay, sinunod niya ang isang pare-parehong schedule. Ang paggising, paghuhugas, pagkain at pagtulog sa mga regular na oras. Pero habang lumilipas ang panahon, hindi na niya kinaya. Unti-unti niyang pinalabas ang kanyang imahinasyon. Iniisip niya kung hindi ba siya mailigtas ni Jordan, kung titigil siya sa pagmamahal sa kanya, at kung makakalimutan ba siya nito. Hindi na ba siya aalis sa lugar na ito? Sa makatuwid, siya ay naging lalong pasibo. Minsan, isang buong araw siyang hindi naghuhugas ng mukha. Naghanda si Sean ng sapat na mamahaling cosmetics at facial mask para tumagal siya ng ilang taon, ngunit hindi niya ito ginalaw. Kahit gaano pa siya kaganda, ano ang silbi nito? Ano ang silbi ng paghuhugas ng sarili at pagprimp araw-araw? Walang nakatingin sa kanya. Binuksan ni Loren ang pinto at nakita ang kampo ni Sean. Hinawakan niya ang braso nito at tinanong, iniligtas ba ako ng asawa ko? Pwede na ba akong umalis? Umiling ang kampo ni Sean. Emma Loren, si Master Sean ang nasa telepono. Pakisagot. Inabot ng kanyang kampon ang telepono kay Loren. Hello. Emma Loren, kumusta ka na? Isang masamang ngiti ang ibinigay ni Sean. Nagmamakaawa si Loren sa telepono, Handley, please let me out. Hindi ko na talaga kaya. Kung magtagal pa ako, mamamatay talaga ako. Wala ni isang onsa ng awa si Sean sa kanya. Ngumiti lang siya at sinabing, Ina Loren, napagkasunduan namin dati na pakakawalan na kita pagkatapos tulungan ako ng asawa mo na bumuo ng mind transplant procedure. We have to abide ila the agreement. Nakumpleto na ng asawa mo ang 70% ng research. He could have finished up our little project a month ago at nailigtas ka. Pero for some reason, bigla niyang gustong pumunta ng Hawaii para samahan si Hailey at ang anak nila. Naku, andyan din pala si Jenny. Hehe, maganda ang figures and looks ng Camden sisters. Sobrang nag-enjoy kasama sila na parang nakalimutan ka na niya. Kung hindi, bakit hindi na lang niya tinapos ang pananaliksik sa isang pagkakataon at iligtas ka?
Bakit siya nagpumilit na pahirapan ka ng isa pang buwan? Hindi mo ba iniisip iyon? Nang marinig ito ni Loren, walang tigil na tumulo ang mga luha niya. Ang malakas na batang babae na ito mula sa kabisera ay pinahirapan ni Shaun hanggang sa nawala ang halos lahat ng kanyang lakas. Nang marinig ang hikbi ni Loren, nakangiting nagpatuloy si Shaun. Actually, isa lang ang huling hakbang para makumpleto ang mind transplant procedure. Kung wala si Jordan, makumpleto pa rin ito ng aming research team sa loob ng ilang taon. Ilang dekada na rin akong naghintay. Hindi naman siguro kailangan si Jordan sa yugtong ito. Pero, kung hindi ako tutulungan ni Jordan na tapusin ang huling hakbang na ito, hindi kita pababayaan. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kontrolin mo si Jenny at gamitin ang katawan niya para kausapin si Jordan. Sabihin mo sa kanya kung ano ang iniisip ko at tanungin mo siya kung gusto ka pa niyang iligtas. Kung ayaw niya, babalik ako kaagad at gagahasain ka. Gagawin kitang babae. Sabihin mo sa kanya na ilang taon na lang bago makumpleto. Hindi na ako nag-aalala kahit hindi na niya ako tulungan. Pagkababa ay agad na inutusan ni Shaun ang isang tao na mag-move on kay Jenny. Kasalukuyang nakakulong si Jenny sa villa. Bukod dito, nasa labas ng villa ang mga subordinates ni Jordan, at si Jordan mismo ang nasa loob. Hindi madaling maabot si Jenny. Gayunpaman, hindi pa rin ito naging problema para kay Shaun. Gumamit siya ng pusa upang malutas ang problemang ito. Makalipas ang kalahating oras, dahan-dahang nagising si Jenny na nakatulog sa banyo. Sa sandaling ito, naging Loren na siya. Dahan-dahang bumangon si Loren at tumingin sa paligid. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakontrol niya ang iba. Dati, kontrolado niya sina Madam Park Anya at Hailey. Sa ngayon, hindi siya gaanong nasasabik sa bagong kasanayang ito gaya ng naunang 2 beses. Gusto lang niyang lumabas at makalanghap ng sariwang hangin. Hubby! Alam ni Loren na nasa villa na ito si Jordan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng washroom para hanapin siya. Hubby! Hubby! Hubby, nasaan ka? Sa wakas ay natagpuan ni Loren si Jordan sa ibaba. Masayang tumalbog siya. Tinulak siya ni Jordan palayo. Jenny, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Kung istorbohin mo ulit ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Naluluhang sabi ni Loren, Hubby, ako si Loren, hindi si Jenny. Noon lang napansin ni Jordan ang mga sinaunang accessories kay Jenny. Ilang beses na itong ginawa ni Loren, kaya hindi nag-alinlangan si Jordan. Honey, bakit ka nandito? Tanong ni Jordan. Biglang lumuhod si Loren sa harap ni Jordan. Lumuhod si Loren at nagmamakaawa kay Jordan. Hubby, please save me. Ayokong manatili sa maliit na madilim na lugar na iyon ng isa pang segundo. Mababaliw na ako. Please, Ning. Sumakit ang puso ni Jordan nang marinig iyon. Nakonsensya siya at nahihiya. Ang kanyang asawa ay talagang nagmamakaawa sa kanya na iligtas siya. Maaaring isipin ng isa ang dami ng paghihirap na dinaranas niya ngayon. Nagmamadaling niyakap ni Jordan si Loren, hindi na tinatanggihan ang katawan ni Jenny. Nang makitang ganito si Loren, kumikirot ang puso ni Jordan at umiyak siya. Honey, bakit mo ginagawa to? Siyempre ililigtas kita. Bakit ka nagmamakaawa? Kung si Hailey o estranghero, maintindihan ni Jordan kung kailangan nilang magmakaawa sa kanya ng ganito. Si Loren ang babaeng pinakamamahal ni Jordan. Kahit na hindi siya magsalita ng anuman, babaliktarin ni Jordan ang mga bundok at dagat para sa kanya. Humihikbi si Loren. Akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko ayaw mo na sa akin. Nang marinig ito, naramdaman ni Jordan ang pagkirot ng kanyang puso. Loren, paano mo ako naiisip? Ang dami na nating pinagdaanan. Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Paanong hindi kita gusto? Sinabi ni Loren, kung gayon, bakit nasa Hawaii ka sa nakalipas na buwan? Bakit hindi mo tinulungan si Shaun na tapusin ang huling bahagi ng kanyang pamamaraan ng paglipat ng isip? Narinig ko mula sa kanya na mayroon na lamang isang huling hakbang na natitira. Madali mo itong makumpleto. Nasa dilema si Jordan. Gusto niyang magpaliwanag kay Loren, pero natatakot siya na baka marinig ni Shaun ang usapan nila. Kung nangyari iyon, ang lahat ng kanyang pagsusumikap para sa nakaraang buwan ay magiging walang kabuluhan. Si Jordan ay maaari lamang humingi ng tawad. I'm sorry, Loren. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ang lahat.
Ipinapangako ko sa'yo, babalik ako kaagad at ililigtas ka. Maniwala ka sa akin. Inihagis ni Loren ang sarili sa mga bisig ni Jordan. Hubby, sabi ni Sean ay wala na siyang balak magmakaawa sa'yo. Sabi niya kahit wala ka, matatapos niya ang huling hakbang sa loob ng ilang taon. Gusto niya rin daw akong halayin at pilitin akong maging babae niya, sobs. Habang yakap-yakap ni Jordan si Loren, naikuyom niya ang kanyang mga kamao, isang hangarin na pagpatay ang umuusbong sa kanyang puso. Shit ka, Sean. Kung maglakas loob kang hawakan ang asawa ko, babalatan kita ng buhay. Alam ni Jordan na sinadya ni Sean si Loren na ipadala sa kanya ang mensaheng ito para akitin siya pabalik. Ito ay dahil sa pagtanggi ni Jordan na sagutin ang mga tawag ni Sean. Naintindihan naman ni Jordan si Sean. Alam niyang siguradong ayaw na ni Sean na maghintay pa ng ilang taon. Mag-iisip siya ng kung ano-anong paraan para maakit si Jordan pabalik. Naghihintay ng isa pang ilang taon, napakaraming mga variable. Ngayong nagkakagulo ang 8 dakilang pamilya, maaaring magbago ang mundo anumang oras. Tinatarget din ng pamilya Rong si Sean. Baka hindi na siya makaligtas sa mga susunod na taon. Marahang tinapik ni Jordan ang balikat ni Loren at inaliw siya. Huwag kang matakot, honey. Hindi siya mangangahas na hawakan ka. Tinatakot ka lang niya. Huwag kang matakot. Sa iyong asawa, walang maglalakas loob na hawakan ka. Sabi ni Loren, wala akong nakikita o nakakausap sa loob ng kalahating taon. Gusto kong bumalik sa normal kong buhay. Gusto kong bisitahin ang napakaraming lugar kasama ka. Gusto kong manganak ng isa pang anak para sa iyo. Sa totoo lang, hindi na gaanong takot si Loren na mahawakan dahil ilang buwan na rin siyang hindi pinahintulutang makita ang sinuman. CJ. Magkaroon tayo ng isa pang anak na babae. Magkakaroon tayo sa kanya sa loob ng ilang araw. Hintayin mo ako. Inalo siya ni Jordan at dinala sa kama. Nakipag-chat siya sa kanya at sa wakas ay hinikayat siyang matulog. Sa sandaling ito ay 2 Nang tuluyang makatulog si Loren ay agad na sinuot ni Jordan ang kanyang invisibility cloak at tahimik na tumalon pababa mula sa bintana. Nagmamadali siyang pumunta sa katabing villa. Sa sandaling pumasok siya, agad na nagtanong si Dragon at ang iba na may pag-aalala. Master, ayos ka lang ba? Nakita kong may mga fans pa sa labas ng villa mo. Mas lalong magulo ngayon. Kanina ko pa hinihintay ang mga order mo. Napatingin si Jordan kay Dragon. It's just a bunch of die-hard fans of Jenny. It's fine. Dragon, huwag ka nang manatili dito. Kailangan kong bumalik agad sa Sean's para iligtas si Loren. Go and protect Victoria now. I don't want anything to happen to Victoria after rescue Loren. Nakuha ko. Sabi ni Dragon. Aalis na si Dragon, hinila siya pabalik ni Jordan at nagpatuloy sa pagtuturo. Pagkatapos mong makita si Victoria, hindi ka dapat umalis sa kanyang tabi kahit sa susunod na 24 na oras. Gayon din, maging handa para sa isang putukan anumang oras. Hinuhulaan ko na may putukan na magyayari malapit sa Victoria. Hindi dapat maliitin ang lakas ng kabilang partido. Naalala ni Jordan ang panaginip niya noon. Ito ang panaginip kung saan binaril si Victoria. Natupad na ang pangarap niya sa beach wedding nila ni Hailey. Kaya malamang na matutupad din ang pangarap niyang mabaril si Victoria at mahulog sa pool ng dugo. Sa makatuwid, nais ni Jordan na protektahan ng Dragon si Victoria 24 oras sa isang araw. Ngayong naturukan na rin si Dragon ng Mirakuru Serum, masasabing siya na ang pinaka-invincible na pag-iral sa mundo. Noong una, gusto rin ni Jordan na iturok si Victoria ng serum, ngunit tinanggihan niya ito. Magiging matipuno raw siya pagkatapos ma-inject ng serum na ito. Hindi siya magmumukhang babae at natatakot na baka hindi siya magustuhan ni Jordan. Itong babaeng tanga. Paanong hindi siya magugustuhan ni Jordan dahil lang sa nagbago ang kanyang anyo? Dahil doon, mabilis na umalis si Dragon. Tinawag ni Jordan si Professor Liam. Kumusta ang pag-unlad ng mga bagay? Ngumiti si Professor Liam. Napakabagal ang pag-unlad nito. Gumawa kami ng aktibong salik na maaaring ganap na sumanib sa mind transplant procedure stabilizer. Ito ay isang salik na maaaring kontrolin ng malayuan. Pagkatapos idagdag ito sa stabilizer, ang salik na ito ay unti-unting maa-activate habang ang isip ay muling nabubuhay.
Sa panahong iyon, maaari nating malayuang makontrol ang kadahilanan at gawin ang paksa na magkaroon ng pananakit ng ulo, pagkahilo at iba pang sintomas. Tuwang-tuwa si Jordan. Hindi ba't ito ay katulad ng sumpa ng golden headband ng Monkey King? Kung sasailalim si Shaun sa mind transplant procedure, para siyang may suot na headband sa kanyang ulo na maaari kong higpitan at kalagan anumang oras. Magaling! Gaano katagal? Hindi na matiis ng asawa ko. Sabi ni Professor Liam, 1 oras lang. Very good. Sa 1 oras, babalik ako sa lugar ni Shaun gamit ang remote control factor na ito. Makalipas ang 1 oras at kalahati, si Jenny, na kinababaliwan ng lahat sa villa, ay nakahiga sa mga bisig ni Jordan. Siyempre, hindi ito ang totoong Jenny. Kung hindi siya yayakapin ni Jordan ng ganoon kalapit. Dahan-dahang iminulat ni Loren ang kanyang mga mata at nakita si Jordan. Mahina siyang tumawag, hubby. Hinaplos ni Jordan ang kanyang buhok at malumanay na sinabi, gising ka na. Tumango si Loren. Hubby, kailan ka babalik sa kinaroroonan ni Shaun? Sorry, hindi kita dapat pinilit. Alam kong may dahilan ka kung bakit nandito ka ni. Ngumiti si Jordan. Ayos lang. Babalik ako ngayon. Babalik ako para tulungan si Shaun na tapusin ang huling hakbang. Pagkatapos, dadalhin kita para makita ang mundo. Tuwang-tuwa si Loren. Talaga? Tumango si Jordan. Masayang hinalikan ni Loren si Jordan. Sandaling natigilan si Jordan. Medyo kakaiba pa rin ang paghalik niya kay Jenny. Minsan na siyang nanumpa na hinding-hindi na niya hahawakan si Hailey at Jenny. Sa huli, dahil kay Loren, muli siyang naging intimate sa kanila. Mahirap talagang labanan ang tadhana. Kung titignan ang makapal na anyo ni Jenny, imposibleng manatiling walang pakialam si Jordan. Ilang lalaki sa buong bansa ang gustong magkaroon ng babaeng ito. Ang mga kilalang tao ay palaging pinapahalagahan kaysa sa mga ordinaryong babae. Madali nilang napukaw ang pagnanais ng isang lalaki na sakupin sila. Sinabi ni Jordan, Loren, kung gusto mo Mukhang nahulaan ni Loren ang iniisip ni Jordan. Agad niyang sinabi, siyempre gusto ko, pero ayaw kong gamitin ang katawan ni Jenny para maging intimate sa'yo. Dati, ginamit ko ang katawan ni na Park Anya at Hailey. Ngayong malapit na akong malaya. Gusto kong maging intimate sa'yo gamit ang sarili kong katawan. Ngumisi si Jordan. Malapit na. Maniwala ka. Tatawagan ko si Shaun ngayon at susunduin niya ako. Ano ang gagawin mo? Magdidiskonekta ka na ba kay Jenny ngayon? Sabi ni Loren, bagamat gusto kong manatili sa inyo ng mas matagal, walang alam si Jenny tungkol sa 8 mahuhusay na pamilya, lalo na tungkol sa inyo ni Shaun. Mas mabuting huwag na siyang idamay. Sa totoo lang, maaaring patuloy na kontrolin ni Loren si Jenny at samahan si Jordan pabalik sa maliit at malayong bayan. Gayunpaman, si Loren ay isang mabait na babae. Nag-aalala siyang baka mapahamak si Jenny kapag nahulog siya sa mga kamay ni Shaun. Okay. Hindi na nagsalita pa si Jordan at agad na tinawagan si Shaun. Nakatulog lang si Shaun. Nang marinig niya ang pagtunog ng telepono ay labis siyang nadismaya. Damn it, sinong wizard ang tumatawag ng gabing-gabi? Talagang hindi niya inaasahan na si Jordan yon. Laging hindi pinapansin ni Jordan ang kanyang mga tawag. Jordan? Nang makita ang caller Lee, bumangon si Shaun mula sa kama. Hello? Shaun, halika at sunduin mo ako ngayon gamit ang isang eroplano. Natigilan si Shaun. Payag ka bang bumalik? Hahaha, ang galing. Hintayin mo ako. Pupunta ako sa Hawaii. I'll pick you up personally. Tuwang-tuwa si Shaun. Agad siyang kumuha ng magpapalipad ng eroplano papunta sa villa ni Jordan. Itinaboy din ng mga tauhan niya ang mga reporter at fans na iyon. Nang marinig ang tunog ng eroplano sa labas, naghanda si Jordan na umalis. Sa ngayon, nahiwalay na si Loren kay Jenny, na mahimbing na natutulog sa kama. Sa pagtingin kay Jenny, hindi maiwasan ni Jordan na mag-alala para sa batang ito. Kung tutuusin, nakita ng lahat ng lalaki sa bansa ang mga tahasang larawan niya. Sa kinabukasan, kahit saan siya magpunta, siya ay itinuturo at kinukutya. Ang kanyang karera sa industriya ng entertainment ay halos nasira. Hindi nilayo ni Jordan na gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligtas siya. Gayunpaman, nag-iwan siya ng tala para kay Jenny. Magsikap ka para pagbutihin ang iyong kakayahan sa pag-arte.
Magsanay sa iyong pagkanta at pagsayaw. Kapag nakapag-produce ka ng isang magandang bagay, makakalimutan ng iba ang nangyari ngayon. Kung wala kang anumang bagay, ang mga tao ay magpakailanman na iugnay ka lamang sa mga larawang iyon. Ang sitwasyon ni Jenny ay katulad ng ilang babaeng celebrity sa entertainment industry. Ang mga babaeng celebrity na ito ay nakikipagkumpetensya lang para makita kung sino ang mas maganda ang figure, at mas maganda ang suot na damit. Walang gustong pagbutihin ang kanilang kakayahan sa pag-arte o pagkanta, at walang pakialam kung gumawa sila ng anumang magandang gawa. Hanggat ang isa ay nagtitrend, maaari siyang kumita ng pera at maging isang A-list celebrity. Maaari siyang maging sikat sa pagiging sikat. Si Jordan ay palaging naiinis sa kakaibang kalagayang ito. Kung willing si Jenny na magbago in the future, to improve her acting and singing skills, imbes na mag-focus lang siya sa hitsura niya, may chance pa siya. Sa panahong iyon ay gagawa si Jordan ng isang angkop na pagkakataon para sa kanya upang makabalik at mabawi ang kanyang kasalukuyang kasikatan o kahit na malampasan ito. Matapos tapusin ang tala, lumabas si Jordan mula sa villa at pumunta sa eroplano. Hahaha, Deti Jordan, kanina pa kita hinihintay. Pasok ka na. Tuwang-tuwa si Sean at niyaya si Jordan na sumakay sa eroplano. Ang unang ginawa ni Jordan pagkasakay sa eroplano ay ang suntukin si Sean. Bang! Natigilan si Sean at natamaan ang suntok. Tumama ang ulo niya sa dingding ng eroplano. Ang lakas ng loob mong maging bastos kay Master Sean. Nang makita ito ng mga nasasakupan ni Sean ay inilabas nila ang kanilang mga baril at itinutok kay Jordan. Walang pakialam si Jordan. Alam niyang hindi maglalakas loob na umatake ang mga nasasakupan na ito kung wala ang utos ni Sean. Sean, narinig ko na gusto mong halayin ang asawa ko. Kahit na sinuntok, hindi naglakas loob na magalit si Sean. Napangiti siya. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang kumbinsihin ka ni Ewell Loren na bumalik. Maglalakas loob ba akong hawakan ang asawa ng isang Diyos? Galit pa rin si Jordan. Sean, ayos lang kung hindi mo hahayaang gamitin ng asawa ko ang phone niya sa nakalipas na 6 na buwan, pero hindi mo man lang siya hinayaang magbasa ng libro. Araw-araw mo siyang pinahihirapan. Ngayong nasira ng husto ang mental na kalagayan ng asawa ko, hindi ko nahahayaang mapahinga ang bagay na ito. Nakangiting patuloy ni Sean. Jordan, hindi mo ako masisisi dito. Nailigtas mo sana ang asawa mo noong 1 buwan, pero pinilit mong pumunta sa Hawaii para bisitahin ang manloloko mong dating asawa at anak. 1 buwan pang nagdusa si Loren dahil sa'yo. Hindi mo ako masisisi dito. Ikaw, Lee. Galit na galit si Jordan, ngunit hindi niya masabi ang totoo. Ngayon, lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Jordan. Hindi lang niya matutulungan si Sean na kumpletuhin ang mind transplant procedure, kundi makontrol din niya si Sean pagkatapos niyang sumailalim sa procedure. Sabi ni Sean, sige, huwag na nating isipin ang nakaraan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay tapusin ang huling hakbang ng pamamaraan ng mind transplant. Alam kong ayaw mo akong tulungan, ngunit wala kang pagpipilian. Deti Jordan, sa palagay ko ay dapat nating tapusin ang huling hakbang sa loob ng 1 linggo, tama? Mumuso si Jordan. 1 linggo? Medyo hindi masaya si Sean. Pilit siyang ngumiti. Well, I guess bigyan ka pa ng ilang araw ay okay na. Dapat sapat na ang 2 linggo, tama ba? Alam ni Jordan na hindi na makapaghintay si Sean na makita ang tagumpay ng mind transplant procedure. Direkta niyang sinabi, naresolba ko na ang mga natitirang problema. Kung mabilis ang mga nasasakupan mo, matatapos natin ang mind transplant procedure sa loob ng 2 oras. Natigilan si Sean. Ano? 2 oras? Tuwang-tuwa si Sean na hindi niya alam ang gagawin. Ikinaway niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, lahat, lumuhod at pasalamatan si Deti Jordan. Thud! Lahat ng nasa eroplano, pati si Sean, ay lumuhod sa harapan ni Jordan. Alam nila na ang pinakakahangahangang teknolohiya sa mundo ay malapit ng ipanganak. Ang bagay na inaasam ni Sean sa loob ng mga dekada ay natupad na rin sa wakas. Siya ay walang katulad na nasasabi. Sigaw ni Sean at sumunod naman ang mga subordinates niya. Makapangyarihan si Deti Jordan. Makapangyarihan si Deti Jordan. Ang galing ni Deti Jordan. Ang galing ni Deti Jordan. Ang pangalan ni Deti Jordan ay tatagal magpakailanman. Ang pangalan ni Deti Jordan ay tatagal magpakailanman. Sabay-sabay na sigaw ng lahat.
Puno sila ng sigla habang pinupuri si Jordan. Tumayo si Sean at tumawa ng malakas. Hindi kita tinawag na daddy para sa wala. Ang kabaitan ni Daddy Jordan sa akin ay talagang tulad ng isang magulang. Si Sean ay isang demonyo. Sa ganitong nakakatakot na teknolohiya sa kanyang mga kamay, ang mundo ay magdurusa. Malamig na sinabi ni Jordan, sana pagkatapos kong tulungan kang kumpletuhin ito, palayain mo ang aking asawa gaya ng ipinangako. Ayokong may mangyari muli. Kung hindi, humanda ka sa pagtanggap ng galit ng mga Diyos. Labis ang kanyang pag-aalala na kapag tinulungan niya si Sean, hindi na siya mapapakinabangan ng lalaki, at tatanggihan niyang paalisin si Lauren. Napangiti si Sean. Daddy Jordan, you're overthinking things. Tatawagin ko ang mga subordinates ko para ilipat si Mel Lauren sa villa sa tuktok ng bundok at hayaan siyang maligo, magpamasahe, uminom ng red wine at makinig ng music. Tapos, imbitahan ko ang pinakamahusay na makeup artist at stylist sa VS para bihisan siya. Guarantee na kapag nagkita ulit kayong dalawa, sisikat pa rin siya, haha. Tinawag ni Sean ang kanyang mga subordinates at inayos ang lahat. Bumilis ang eroplano at hindi nagtagal ay nakarating sa maliit na bayan. Matapos bumalik si Jordan sa research lab, sinimulan niya kaagad ang natitirang bahagi ng trabaho at idinagdag ang remote control factor sa stabilizer. Ang mga sangkap na kailangan para sa stabilizer ay napakabihirang. Talaga, ang supply ng buong mundo ay narito lahat at hindi matagpuan sa ibang lugar. Bilang resulta, nakakasigurado si Jordan na ang alinmang stabilizer na ginamit ni Sean sa proseso ng mind transplant ay isa na sa kanyang pinakialaman. Sa lalong madaling panahon, sa loob ng wala pang 2 oras, ang lahat ng mga problema tungkol sa pamamaraan ng mind transplant ay nalutas. Tuwang-tuwang sinabi sa kanya ng isa sa mga doktor ni Sean, Master, ayon sa teorya, walang problema sa pamamaraan ng mind transplant. Masusuri natin ito sa mga paksa ng tao ngayon. Natuwa si Sean. Gawin mo agad. Naghanda na si Sean ng 2 test subject para lumipat ng isip. Tumayo si Jordan sa gilid at pinanood ang procedure. Hindi nagtagal, tuwang-tuwang sinabi ng doktor kay Sean, Guro, gumana. Nakita rin ni Sean at Jordan na matagumpay na nagising ang test subject at nakakatayo, nakakalakad at nakakausap. Medyo natulala lang siya dahil hindi pa ganap na nakaka-adjust ang isip niya sa bago niyang katawan. Gayunpaman, bilang lumipas ang oras at dahan-dahan siyang umangkop, ang kanyang isip ay magiging ganap na katugma sa kanyang bagong katawan. Hahaha, gumana. Ang pamamaraan na binuo ko sa kalahati ng buhay ko ay natapos na rin. Rong Bailon, papalitan kita at dominahin ang mundo. Excited na itinaas ni Sean ang mga braso at sumigaw. Lahat ng mga nasasakupan ni Sean, pati na ang mga researcher, ay lumuhod sa lupa at nagsisigawan din. Congratulations, Master! Congratulations, Master! Master ang mangingibabaw sa mundo. Kay ambisyoso at kakilakilabot. Malinaw na naramdaman ni Jordan na si Sean ay isang mas nakakatakot at nakakatakot na pag-iral kaysa kay Rong Bailon. Kapag pinalitan ni Sean si Rong Bailon at nakuha ang katayuan at kakayahan ng pamilya Rong, malamang na magdurusa ang mundong ito. Bagamat hindi mabuting tao si Rong Bailon at hindi pala kaibigan sa Jordan, hindi siya gaanong nakikialam sa kasalukuyang kaayusan ng mundo kahit na may kapangyarihan siyang kontrolin ang lahat. Pero kung si Sean, babaguhin niya ang mundo ayon sa sarili niyang kagustuhan. Walang masyadong sinabi si Jordan. Anyway, kaya niyang kontrolin si Sean anumang oras. Sean, matagumpay na ang eksperimento ngayon. Hayaan mo ang asawa ko. Bahagyang lumingon si Sean at malamig at mayabang na tumingin kay Jordan. Ibang-iba ang titig na ito sa kaninang nagmamakaawa kay Jordan. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng layuning pumatay. Damn it, this Eastard is going back on his word after using me. Medyo nataranta si Jordan, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmadong ekspresyon. Sean, huwag mong kalimutan na ako ang Diyos. Iwaksi mo ang iyong masasamang pag-iisip at hayaan mo ang aking asawa. Huwag mong kalimutan na ako ang Diyos. Nahulaan ko na nagagawin mo ito. Gumagamit si Jordan ng napaka-advanced na diskarte sa pag-uusap upang manipulahin ang pag-isip ni Sean. Gusto nga ni Sean na gawing mahirap ang mga bagay para kay Jordan, ngunit nang isipin niya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Diyos-Diyosan, nagpasya siyang pabayaan ito pansamantala. Gayunpaman, mayabang pa rin ang ugali ni Sean.
Sinimulan niyang tawagan si Jordan sa kanyang unang pangalan. Jordan, maganda ang ginawa mo sa nakalipas na 6 na buwan, ngunit huwag mong isipin na yon lang. Kung may mangyari man sa hinaharap, hahanapin pa rin kita. Sinabi ni Jordan, huwag mag-alala. May 2 taong garantiya. Kung may anumang mga problema, haharapin ko sila. Malamig na umuso si Sean at sumenya sa mga subordinates, hindi pinansin si Jordan. Hindi mapagpasalamat na kapwa. Napakabastos at cold niya ngayon matapos akong gamitin. Hindi man lang siya nagpasalamat sa akin. Si Sean ay talagang isang kasuklam-suklam na tao. Naging magiliw siya kay Jordan sa nakalipas na 6 na buwan, na halos nakalimutan na ni Jordan ang kanyang tunay na ugali. Sa kabutihang palad, tinupad ni Sean ang kanyang salita, at pumayag na palayain si Lauren. Sa pangunguna ng mga subordinates ni Sean, dumating si Jordan sa mansion, kung saan kasalukuyang naroroon si Lauren. Dati, sinabi ni Sean na gusto niyang kumuha ng pinakamahusay na makeup artist at stylist para kay Lauren. Pinayagan niya itong maligo at makinig ng musika sa mansyon. Dapat ay mas mabuti na ang kalagayan ni Lauren ngayon. Sa pintuan, malamig na sinabi ng subordinate ni Sean, nasa loob siya. Pumasok ka at hanapin mo siya. Inutusan din ng subordinate ang mga gwardiya na bumalik sa kanya. Parang wala silang balak na pigilan si Jordan na paalisin si Lauren. At least tinupad niya ang kanyang salita. Mabilis na pumasok si Jordan sa mansyon. Honey, nandito ako. Honey, nasaan ka? Nandito ako para sunduin ka. Pwede na tayong umalis? Napakalaki ng mansyon. Tawag ni Jordan habang naglalakad. Pagdating niya sa sala, biglang narinig ni Jordan ang boses ni Lauren. Ah! Umalis ka. Tulong. Huwag kang lalapit. Boses ni Lauren ang nanggaling sa banyo. Agad na sumugod si Jordan. Nakita niya si Lauren na naliligo sa bathtub at may isang kahabag-habag na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa banyo. Nakangiting humarap kay Lauren ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi niya namalayang nakarating na pala si Jordan sa mansyon. Hehe, beauty, pinadalhan ako ni Master Sean para magpa-full body massage. Ako ang pinakamagaling na masahista sa bansa. Lumipad ako mula sa Houston. Halika na, baby, huwag kang mahiya. Aabutin ng kalahating araw bago dumating ang asawa mo. Tutulungan kitang pasiglahin ang daloy ng iyong dugo. Ginagarantiyahan ko na magiging maganda ka kapag nakilala mo na ang asawa mo. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Lauren at naglaway. Habang nagsasalita siya, parang itatapon niya ang sarili niya sa bathtub. Takot talaga si Lauren. Wala siyang magawa ngayon. Kung bumangon siya mula sa bathtub, hindi ba makikita ng kakaibang lalaking ito ang hubad niyang katawan? Huwag. Pumikit si Lauren at patuloy na binuhusan ng tubig ang medyo may edad na lalaki. Sa kritikal na sandaling ito, sumugod si Jordan sa bilis ng kidlat. Hinawakan niya sa magkabilang kamay ang lalaki at itinapon palabas ng bahay patungo sa bintana. Bumagsak. Sa sobrang lakas ni Jordan ay itinaboy niya ito palabas ng bahay. Namatay on the spot ang lalaki. You're courting death. How dare you touch my wife? Galit na galit si Jordan. Hindi lang niya kinasusuklaman ang lalaking ito, kundi hinamak pa niya si Sean sa pagpapadala ng walang prinsipyong masahista para asarin si Lauren. Hubby. Nang makita ni Lauren si Jordan, umakyat siya sa bathtub at sinunggaban siya, walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hubby, ikaw ba? Ikaw ba talaga? Nananaginip ba ako? Tinitingnan kita sa katawan ng iba. Mahigit kalahating taon na silang hindi nagkita ng personal. Bagamat nakipagkita si Lauren kay Jordan noon, nagawa lang niya ito sa pamamagitan ng katawan ng iba. Sa makatuwid, sa sandaling ito, hindi masabi ni Lauren kung ito ay totoo o isang panaginip. Niyakap ng mahigpit ni Jordan si Lauren. Ako na. Ako talaga. Nakita na kita sa wakas. Ikaw na talaga. Erlan. Sa wakas, tuwang-tuwa si Lauren. Pumayat ka at mukha kang haggard. Pero napakaganda mo pa rin. Napatingin si Jordan kay Lauren. Mas masama nga ang hitsura niya kaysa kalahating taon na ang nakakaraan na nagpapasakit sa puso ni Jordan. Ano ang nangyari sa kanya? Ipinanganak si Lauren sa isang piling pamilya sa kabisera at hindi kailanman nagdusa noon. Pero 6 na buwan lang siyang naghihirap. Ilabas mo ako. Gusto kong umalis sa lugar na ito. Gusto ko nang umuwi.
Okay. Hinila ni Jordan si Lauren palabas ng tub. Pagkatapos niyang magbihis, sumakay kaagad si Jordan sa eroplano kasama si Lauren at lumipad patungong kabisera. Sa eroplano, tiningnan ni Jordan ang manipis na figura ni Lauren at ang marupok nitong side profile. Sumakit ang puso niya at sinisisi niya ang sarili niya. Bagamat hindi na niya mabilang na beses itong sinabi, muling humingi ng tawad si Jordan. I'm sorry, honey. Masyado akong naghihirap sa'yo. Sabihin mo sa akin, paano ako makakabawi sa'yo? I will hold myself to the highest standards when make up to you. I want you to be happy. Kailangan kong bumawi sa mga hinaing na dinanas mo sa nakalipas na 6 na buwan. Saad ni Jordan habang hawak ang kamay ni Lauren. Ngumiti si Lauren at unti-unting bumalik sa dati niyang matikas na sarili. Nakakulong ako sa madilim na bahay for the past 6 months. Araw-araw akong mag-isa. Gusto ko lang makakita ng tao ngayon. Maraming tao. Gusto kong pumunta sa masikip at masiglang lugar. Hubby, sasamahan mo ba ako? Tumango si Jordan. Naman. Dahil gusto mong maging masigla, paano kung mag-organisa ako ng isang party para sa'yo? Sige, tawagan si nanay, tatay, Victoria at ang mga kaibigan ko. Gusto kong makakita ng mga tao ngayon. Gusto kong makaramdam ng maingay at buhay na kapaligiran. Agad namang pumayag si Lauren. Ngumiti si Jordan. Dahil magdaraos siya ng homecoming party, paano ito magiging kasing simple ng pagtawag lang sa ilang kamag-anak at kaibigan? Dahil gusto ni Lauren na maging masigla at engrande, mag-organisa si Jordan ng pinakamasigla at pinakadakilang party sa lahat. Si Jordan ay gaganapin ang party ng siglo. Gusto niyang imbitahan ang lahat ng pinakasikat na tao sa mundo para ipagdiwang ang pagbabalik ni Lauren. Hinalikan ni Jordan si Lauren. Honey, umuwi ka na at magpahinga para sa araw na ito. Simula bukas, magdaraos ako ng 1 linggong homecoming party para sa'yo. Kinabukasan, biglang lumabas ang isang trending topic online, Capital Airport. Nang makita ng marami ang trending topic, naisip nila na may nangyari sa airport sa kabisera. Kung hindi, bakit ito magiging trending? Sa totoo lang, hindi iyon ang nangyari. Trending ang Capital Airport dahil hindi na mabilang ang mga celebrity na lumitaw doon ngayon. Ang pinakasikat na aktor, artista at musikero sa Via ay sunod-sunod na lumitaw. Hindi lang iyon, dumating din ang mga international superstar mula sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, ang Coldplay mula sa Viwi at Itira mula sa South Korea. Nabaliw ang lahat sa internet. What the hell? Bakit ang daming big-name celebrities na pupunta sa kapital ngayon? May award ceremony ba? Pakisabi sa akin kung aling mga parangal o kaganapan ito. Napakaraming sikat na sikat. Ang tiket ay dapat nagkakahalaga ng $0.000. Sino ang kayang mag-imbita ng napakaraming celebrity sa parehong oras? Impossible. Walang nakakaalam na ang mga bigating singer na ito ay inimbitahan ni Jordan na magtanghal para kay Lauren. Gaganapin ngayon ang homecoming party ni Lauren. Inimbitahan ang lahat ng mga awit na nagustuhan niya at kakantahin nila ang kanyang mga paboritong kanta. Sa Pitoie, 80,000 katao ang nagtipon sa isang pangunahing estadyum. Lahat sila ay may hawak na tiket sa homecoming concert ni Emelle Lauren at mukhang tuwang-tuwa. Napakagaling nitong si Emelle Lauren. Nagdaraos siya ng napakagandang party. Inimbitahan pa niya ang mga pinakasikat na musikero sa mundo. Ang kahangahangang isa ay ang kanyang asawa, si Iman Steele, tama ba? Ang isang mapagmahal na asawa. Ako ay sobrang inggit. Maaaring pinaghigpitan ni Jordan ang pag-access sa party at inimbitahan lamang niya ang pamilya at mga kaibigan ni Lauren. Gayunpaman, nais ni Lauren na maging masigla ang kaganapan. Naramdaman din niya na dahil hindi madaling magtipon ng napakaraming malalaking pangalanan ang mga kilalang tao mula sa buong mundo, maaari rin nilang bigyan ng pagkakataon ang mga tao na pumunta at panoorin sila. At iniisip ko kung sumagi sa isip mo. Sa entablado, maririnig ang kantang Need You Now. Masayang hinawakan ni Lauren ang kamay ni Jordan at sinabi sa kanya, Hubby, madalas kong pinapakinggan ang kantang ito at iniisip kita. Para sa akin ito ay nangyayari sa lahat ng oras. Masayang sinabi ni Lauren kay Jordan, Hubby, naalala mo ba? Noong una akong pumunta sa bahay mo, kinanta ko ang kantang ito. Ngumiti si Jordan at sinabing, naalala ko. Masyado kang uminom noong araw na yon at binuhat kita pabalik sa iyong silid.
Nakakainis. Binatukan ni Loren si Jordan ng isang masayang ngiti. Gayunpaman, sa sandaling ito, nalaman ni Hailey na inayos na manatili sa Houston na nag-organisa si Jordan ng isang grand homecoming party para kay Loren. Nagsiselos siya kaya hindi niya kinaya. Galit na galit ako. Galit na galit ako. Siya ang sumakay sa ginintuang karwahe sa England. Siya ang tumanggap ng pinakamaraming asset mula sa pamilya Steele. Ngayon, ang pinakasensado na party sa mundo ay ginaganap bilang karangalan sa kanya. Bakit kailangan niyang magkaroon ng mga bagay na ito? Nanganak siya ng isang anak na babae, ngunit nanganak ako ng isang lalaki. Hindi, kailangan ko ring pumunta sa kabisera. Kung hindi, ibibigay ni Jordan ang lahat kay Loren at sa kanyang anak sa hinaharap at wala nang pakialam sa amin. Dahil doon, binuhat ni Hailey ang kanyang anak at naghanda na umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ng nasasakupan ni Jordan na siyang namamahala sa pagbabantay. Kung walang utos ni Master, hindi mo madadala ang anak ni Master kahit saan. Inis na ibinaba ni Hailey ang bata. Tapos lalabas ako mag-isa, okay? Malamig na sinabi ng subordinate, bahala ka. Napatapak ni Hailey ang kanyang mga paa sa galit. Bagamat nalaman niyang kaya niyang umalis sa lugar na ito ng mag-isa, ang kaalamang ito ay nagpalala sa kanyang pakiramdam. Kaya niyang umalis mag-isa, ngunit hindi kasama ang kanyang anak. Nangangahulugan ito na si Jordan lamang ang nagmamalasakit sa kanyang anak. Wala siyang pakialam kay Hailey. Maaari siyang manatili kung gusto niya, umalis kung gusto niya. Sa huli, pagkatapos ng isang taon, hindi na siya papayagang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanilang anak. Damn it, si Jordan lang ang nagmamalasakit sa anak niya at hindi sa akin. Pero nag-organize siya ng isang engranding homecoming party para kay Loren at nag-imbita ng napakaraming celebrity. Hinahayaan niya si Loren na tamasahin ang hindi pa nagagawang pagtrato. Malinaw na mga manloloko sina Loren at Victoria. Nakipagtulungan sila para magsinungaling sa'yo. Jordan, sila ang masamang babae. Naniniwala na ngayon si Hailey na mayroon siyang trump card sa kanyang mga kamay. Hindi niya ito ginamit sa lahat ng oras na ito dahil gusto niyang maghintay ng tamang oras para kumilos. Malamig na singhal ni Hailey. Sa pag-isip kay Loren at Victoria, napuno siya ng paghamak. Agad siyang lumabas ng bahay at sumakay ng eroplano papuntang kabisera. Noong gabing iyon, tinanggap ng pinakamalaking estadyum sa kabisera ang pinakapaputok na gabi ng mga tagay mula nang magbukas ito. Sunod-sunod na lumitaw ang mga superstar. Sa huli, sa gitna ng mga tagay, lumabas si Loren sa entablado bilang host. Lahat ng 80,000 concert-goers ay ipinagbabawal na dalhin ang kanilang mga telepono at anumang kagamitan sa pag-record sa venue. Sa makatuwid, ang lahat ay maaari lamang manood ng pagganap at hindi i-record ito. Hindi sinabi ni Loren sa kanila ang buong pangalan niya. Hihigpitan din ng Jordan ang internet para pigilan si Loren na maging trending topic. Kung tutuusin, si Jordan ay mula sa isang lihim na pamilya. Kinailangan niyang maging mababang profile, kahit na gumagawa ng mga ganoong bagay na mataas ang profile. Sa gitna ng hiyawan ng 80,000 katao, kinanta ni Loren ang Endless Love ni Diana Ross at Lionel Richie. Sa ibaba ng entablado, labis na naantig si Jordan habang nakikinig sa malumanay na pagkanta ni Loren. Noong gabing iyon, madaming nainom si Loren at nalasing din si Jordan sa kanya. Nang magising siya kinabukasan, halos hapon na. Ngayon, nag-ayos si Jordan ng isa pang grand performance para kay Loren. Ito ang ikapitong laro ng NA Finals. Nagkataon na May Finals season yon. Nasa ikapito at huling laban na ang Golden State Warriors at Brooklyn Nets. Ito ay isang napakahalaga at engranding laban. Sa mga mahilig sa basketball, ang laban na ito ay mas mahalaga kaysa ano paman. Alam din ni Jordan na gusto ni Loren si Stephen Curry mula sa Warriors, kaya tinawagan niya ang presidente ng NA, si Adam Silver, at hiniling sa kanya na ayusin ang ikapitong laban na gaganapin sa estadyum ng Capital One Arena sa kabisera. 7:00 ang oras ng laban, ngunit pagsapit ng 6:00, puno na ang venue. Salamat, Lina Loren. Ang NA Finals ay dapat nagaganapin sa ibang estado ngayong taon. Ngunit nagawa mong dalhin ito sa kabisera. Siya, napakagaling niya. Nagawa niyang dalhin ang NA Finals sa kabisera sa maikling panahon. Ang asawa ni Emel Loren ay talagang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. I heard that with one phone call from him, Adam Silver obediently agreed to his request.
Lahat ng players ay makakatanggap ng extra million each. Isa pa, siya ang nag-imbita ng napakaraming big-name celebrities para sa napakalaking concert na yon kahapon. He is simply a wife-doting maniac. Ang mga malalaking kaganapan sa 2 araw na ito ay naging sentro ng talakayan sa Jordan. Naramdaman na ng ilang matatalinong tao na mayroong grupo ng mga elite sa mundong ito na ang katayuan ay higit sa lahat, ngunit pinananatiling mababa ang profile. Umupo sina Jordan at Lauren sa unang row. Nakasuot ng pink na athleisure outfit, si Lauren ay mukhang isang batang estudyante sa unibersidad. Tanong niya, "Hubby, hindi makakarating si Victoria ngayon?" Sinabi ni Jordan, si Victoria ay nag-aaral pa rin ng ice hockey mula sa kanyang guro sa Timog. Hindi siya makakapunta sa ngayon. Sabi ni Lauren, "Say, kilala ko si Victoria. Sa totoo lang, hindi naman importante. Ayaw niya lang makipagkumpetensya sa akin para sa oras mo. Gusto niyang nasa akin ang buong atensyon mo, kaya sinadya niyang lumayo." Napakatalino ni Lauren. Iyon talaga ang nangyari. Alam ni Victoria na kalahating taon nang hindi nakita ni Lauren si Jordan at siguradong na-miss siya ng husto. Nakahanap siya ng dahilan para lumayo para bigyan ng mas maraming oras sina Jordan at Lauren na mag-isa. Napakagaling ni Victoria. Sobrang na-touch si Lauren. Ngumiti si Jordan. Napakagaling ninyong dalawa. Habang nag-uusap sila, dumaan sa kanila ang isang pares ng magagandang figura. Tumingala si Jordan at nakitang si Jenny iyon at ang superstar na si Liza Shelby. "Jenny." Medyo nagulat si Jordan. Bakit siya nandito? Ang paglabas ni na Jenny at Liza Shelby ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa mga manonood. "Look, di ba Jenny? Haha, first time niyang lumabas after ng photo scandal, di ba? Girari-girari-giray, hindi ko pa rin makalimutan yung figure niya sa video, haha. Hehe, kailangan kong panoorin ito isang beses bawat gabi bago ako matulog." Lumapit si Jenny kay Jordan at sinabing, "Jordan, nakita ko ang note na iniwan mo para sa akin. Napagpasyahan kong pagbutihin ang aking kakayahan sa pag-arte at magsikap. Talagang gagawin ko ito." Mukhang motivated si Jenny. Ngumiti si Jordan at tumango ng walang sinasabi. "Hayaan mong ipakilala kita kay Liza Shelby." Pagkatapos malaman ni Liza ang nangyari sa akin, nagkusa siyang lumapit at i-comfort ako. Gusto pa raw niya akong turuan kung paano umarte. Ipinakilala ni Jenny si Liza Shelby kay Jordan. Biglang naalala ni Jordan na noong una niyang ikasal si Hailey, sinabi ni Jenny na idol niya si Liza Shelby. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging kaibigan ni Jenny ang kanyang idolo pagkatapos sumali sa entertainment industry. "Hello." Magalang na binati ni na Jordan at Lauren si Liza Shelby. Hindi lang kakaiba ang hitsura ni Liza Shelby, ngunit mayroon din siyang katangi-tanging husay sa pag-arte at gumawa ng maraming magagandang pelikula. Isa rin siya sa ilang aktres na hinangaan ni Lauren sa bansa. Sa sandaling ito, isa pang pamilyar na boses ang biglang tumunog. "Hehe, nagkataon lang. Nandito na lahat." Napatingin si Jordan sa boses. "Si Sean yun." Sa tabi niya ay ang kanyang babae, si Paris Gildon. "Bakit nandito si Sean?" "Damn it, ikinulong niya si Lauren ng kalahating taon. Hindi ko pa na-settle ang score sa kanya." Nataranta si Lauren nang makita si Sean. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na sabi ni Jordan kay Sean. Ang mga tiket ng laro ay ibinebenta online at ang Jordan ay hindi naglagay ng anumang mga paghihigpit. Hanggat may pera ang isa, maaari silang bumili ng mga tiket para manood ng laro. Ngumiti si Sean kina Jordan at Lauren. "Huwag kang mag-alala, wala ako dito para sayo. May-enjoy mo ang laban na ito." Pagkasabi noon ay sinulyapan ni Sean ang celebrity na si Liza Shelby. Napansin ni Jordan na nakatingin din si Paris Gildon kay Liza Shelby na hindi mawari ang ekspresyon. Palibhasa ay nagsilbi sa tabi ni Sean araw-araw, si Paris Gildon ay mayroon ng ngayong parehong masamang ngiti sa kanyang mukha na nagpapakilig sa isa. Biglang naalala ni Jordan si Sean na sinabi noon na pagkatapos maging matagumpay ang mind transplant procedure, hahayaan niyang makipagpalitan ng isip si Paris Gildon sa big star na si Liza Shelby. Pwede bang? Biglang nagkaroon ng masamang premonisyon si Jordan. Sina Sean at Paris Gildon ay wala dito para kina Jordan at Lauren, ngunit si Liza Shelby. Nagbasyan sina Liza Shelby at Paris Gildon. Silang dalawa ay naging celebrity sa entertainment industry sa loob ng maraming taon, kaya natural na magkakilala sila.
Gayunpaman, napuno ng tensyon ang kanilang pag-uusap. Paris, matagal na kitang hindi nakikita. Akala ko wala ka na sa industriyang ito. Kamusta ka na? Kung gusto mong umarte, I can recommend you a role. Magiliw na sabi ni Liza Shelby sa kanya. Gayunpaman, ang tugon ni Paris Gildon ay napakabagsik. Liza, nasabi ko na talaga na mas magiging sikat ako sa'yo. This is not the end for me. With that, lumakad siya ng mayabang na nakahawak pa rin sa braso ni Shawn. Parang alanganin si Liza Shelby. Nagkaroon siya ng ilang mga nakaraang salungatan kay Paris Gildon. Emma Jordan, Lna Lauren, nice to meet you. Babalik muna tayo sa mga upuan natin. Hindi natuloy sa pagtayo doon si Liza Shelby. Magalang siyang nagpaalam kina Jordan at Lauren. Ngumiti ang mag-asawa at tumango kay Liza Shelby. Pagkaalis ni Liza Shelby at Jenny, sinabi ni Lauren kay Jordan, hindi talaga masama si Liza Shelby. Hindi siya nagpapalabas bilang isang celebrity. Napakabait niya at hindi mapagpanggap. Tumango si Jordan. Siya ay isang pambihirang natatanging artista sa industriya ng entertainment sa VIA. Matapos mag-debut si Liza Shelby, hindi na niya pinalaki ang sarili sa mga walang kwentang promotional activities. Siya ay palaging umaasa sa kanyang trabaho upang makakuha ng pagkilala. Iisa lang ang naging boyfriend niya at walang mga iskandalo. Ang kanyang social media account ay nagkaroon lamang ng kalat-kalat na mga post tungkol sa kanyang mga pusa o ilang mga larawan ng kanyang sarili na walang makeup. Hindi tulad ng ibang mga celebrity na ang mga post sa social media ay profesional na kinuha at puno ng mga promotional plug. Hindi siya kailanman nag-abalang gawin ang mga ganoong bagay. Sobrang hinangaan din siya ni Jordan. Talagang ayaw niyang mapalitan ng isang babaeng tulad ni Paris Gildon, ang isang napakahusay na artista. Hindi nagtagal, ang mga manlalaro mula sa magkabilang panig ay lumabas upang mag-init at ang eksena ay naging napakasigla. Masaya ang mga tagahanga sa pagkakaroon ng NE Finals dito sa kabisera at gayon din ang mga manlalaro. Binabayaran sila ng dagdag na milyon bawat isa. At ang lahat ng mga tagahanga dito ay sobrang masigasig dahil ang larong ito ay isang hindi inaasahang treat. Ang estadium ng Capital One Arena sa kabisera ay isa ring grand venue. Ang tagay, ang daming tao, hahaha, ang ganda ng atmosphere. Masayang tumalon si Stephen Curry, ang star player ng Warriors. Iniunat ni Kevin Durant, ang basketball star ng Nets, ang mahahabang braso. Ang sarap sa pakiramdam na nandito ka. Dalawang star player na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ang naglakad patungo sa Jordan upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Dude, this is too cool. This is so cool. Ang mga fans dito ay kahanga-hanga. Long time no see, Jordan. I didn't expect na magpapalit ka ng asawa sa loob lang ng isang taon. Hoy Kevin, ang galing mo magsalita. Dati, nakilala ni Jordan sina Curry at Durant nang dalhin niya si Victoria sa Japan para manood ng Olympics. Pagkatapos batiin ni Jordan ang dalawa, sinabi niya kay Curry, gusto ng asawa ko na makipaglaro sa iyo ng three-pointer. Ngumiti si Curry. Walang problema. Naglakad si Lauren sa gitna ng court at naglaro ng three-pointer game kasama si Curry. Ang three-pointer ni Lauren ay palaging tumpak sa nakaraan. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng labis na timbang sa nakalipas na 6 na buwan at hindi siya makapag-shoot ng tumpak. Ngunit napakabuti ni Curry tungkol dito. Hinikayat niya itong magpatuloy sa pagsisikap at itinuro sa kanya kung paano gamitin ang kanyang lakas. Labis na inggit ang mga manonood. Gusto kong maging isang mayaman at magandang babae sa susunod na buhay ko para makuha ko si Curry na magturo sa akin kung paano mag-shoot. Boho, naiinggit ako. Pagkatapos maging isang mayaman at magandang babae, kailangan mong malaman kung paano pumili ng tamang asawa. Hindi ka makakatanggap ng ganoong pagtrato kung wala kang mabuting asawa. Sa sandaling ito, isa pang pamilyar na figura ang lumitaw. Nandito din si Hailey. Nang makita ni Hailey ang dalawang superstar na nagtuturo kay Lauren kung paano mag-shoot sa ilalim ng mga tingin ng libu-libong mga tagahanga, siya ay sumabog sa selos. Dati si Victoria. Ngayon si Lauren. Kailan kaya ako? Naglakad si Hailey patungo sa Jordan at nagsiselos na sinabi, Jordan, hindi karapat-dapat si Lauren na gawin mo ito para sa kanya. Siya ay sinungaling. Nagsinungaling siya sa'yo. Boom! Sa court, dali-daling ibinaba ni Lauren ang bola at naglakad nang marinig ang boses ni Hailey.
Inis na inis si Jordan nang makita si Hailey. Alam niyang naiinggit ito kay Lauren. Sabi niya, Hailey, please know your place. Si Lauren ang asawa ko. Sino pa ba ang magiging worth it? Ikaw. Nang makita ni Hailey si Lauren na naglalakad ay agad niya itong inakusahan. Lauren, tell me, nagsinungaling ka ba kay Jordan? May tinatago ka ba sa kanya? Grabe ang pagbabago ng ekspresyon ni Lauren. Nang makita ito, natigilan si Jordan sa reaksyon ni Lauren. Kung tutuusin, alam na alam ni Jordan kung paano basahin ang mga ekspresyon ng mga tao. Ang reaksyon ni Lauren ay malinaw na nagpapahiwatig na tama si Hailey. Paano yon, may alam ba talaga si Hailey? Sa nakalipas na taon, naging mas matalino at matalas si Hailey. Hindi na siya ignorante gaya ng dati at hindi na siya nangahas na sulsulin si Jordan ng basta-basta. Kung wala siyang alam, hinding-hindi siya maglalakas loob na galitin si Jordan ng ganito. Mumuso si Hailey. What? You don't dare to admit it. Yene, to think na mahal ka ni Jordan. Inimbitahan niya lahat ng celebrities sa mundo para i-celebrate ang pagbabalik mo, pero naglihim ka sa kanya. Karapat-dapat ka ba sa pagmamahal niya? Karapat-dapat ka ba sa ganoong pagtrato? Agad na hinawakan ni Jordan ang wrist ni Hailey at nag-exercise ng kung anong puwersa. Hailey, kung ayaw mong mawalan ng mukha sa harap ng maraming tao, umalis ka kaagad sa lugar na ito. Kung hindi, baka hindi kita mapaglabanan. Sumasakit ang balingkinitang katawan ni Hailey sa pagkakahawak ni Jordan. Itinabi niya ito sa isang tabi at tinitigan ang kanyang mga nasasakupan na nagpapahiwatig na ilalabas nila si Hailey. Habang hinihila palabas si Hailey ay tumatawag pa rin siya kay Jordan. Jordan, I came to tell you out of goodwill. Si Lauren ang sinungaling. Siya ang masamang babae. Siya at si Victoria ay mas mababa sa akin. Hindi mapalagay si Jordan sa sinabi ni Hailey. Ano ba talaga ang tinutukoy ni Hailey? Ano ang tinatago ni Lauren sa kanya? Hindi kaya may nangyayari si Lauren sa ibang lalaki? Hindi kaya may relasyon si Lauren? Hindi kaya nanloko si Lauren noon? Kung hindi, bakit naman magiging mayabang si Hailey para pintasan si Lauren? Si Hailey ay naglakas loob na kausapin siya ng buong kumpiyansa, marahil ay dahil si Lauren ay nakagawa ng parehong pagkakamali sa kanya. Bukod dito, hindi nakahas si Lauren na pabulaanan siya. Napatingin si Jordan sa mukha ni Lauren. Mukha talaga siyang guilty. Damn it. Ganun ba talaga? May kasalanan ba talaga sa akin si Lauren? Hindi makapaniwala si Jordan, ngunit lahat ng kanyang pagbabawas ay tila nakasandal sa direksyon na iyon. Kung niloko si Lauren, kailan pa? Inakala ni Jordan na ang nakalipas na 6 na buwan nang siya ay ikinulong ni Shawn, ang pinakamalamang na oras para magkaroon ng relasyon si Lauren. Sa isang banda, si Lauren ay kontrolado ni Shawn at walang pagpipilian. Baka hindi niya mapaglabanan kung may gustong gawin sa kanya si Shawn. Sa kabilang banda, walang nakitang tao si Lauren sa panahong iyon. Siya ay nasa kanyang pinakamalungkot at pinakamahina. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ni Jordan ang posibilidad na ito. Imposibleng malaman ni Hailey kung niloko siya ni Lauren sa nakalipas na 6 na buwan. Walang direktang koneksyon sina Shawn at Hailey. Sa madaling salita, dapat nangyari na ang affair ni Lauren bago siya nahuli ni Shawn. Bago yun. Hindi talaga maintindihan ni Jordan kung paanong nanloko si Lauren bago siya nahuli ni Shawn. Tumingin si Lauren kay Jordan ng may kasalanan at sinabing, "Hubby, ay." Halatang may gusto siyang ipaliwanag kay Jordan pero hindi niya magawa. Ngayon, magsisimula na ang NBA Finals. Ito ang magiging pinakakapanapanabik na laban ng taon at lahat ay labis na nasasabik tungkol dito. Ayaw masira ni Jordan ang mood ng lahat dahil dito. Ginawa niya ang lahat ng ito para kay Lauren para mapasaya siya. Kahit na nagkaroon siya ng relasyon, umaasa pa rin siya na magiging masaya siya. Biglang na-realize ni Jordan na double standards pala siya kina Lauren at Hailey. Hindi matatawaran ang pangangalo niya ni Hailey. Ito ay hindi mapapatawad. Siya ay abgihe. Gayunpaman, pagdating kay Lauren, hindi napigilan ni Jordan ang sarili na kamuhian siya. Lalo na nang makita niyang medyo haggard at gloomy ang dating magandang Lauren. Habag at pighati lang ang naramdaman ni Jordan sa kanya. Kaya naman, pinili ni Jordan na huwag ituloy ang usapin at sa halip ay binago ang paksa. Honey, sino sa tingin mo ang mananalo ngayon? Sino ang mananalo ng championship? Nawala ang kaba ni Lauren dahil sa kabaitan ni Jordan.
Isang blissful flush ang lumitaw sa medyo haggard niyang mukha. Ngumiti si Lauren at sinabing, pipili ko ang Golden State Warriors. Si Stephen Curry ay hindi pa nanalo ng delye. Sana manalo siya. Tumango si Jordan at inakbayan si Lauren. Napangiti siya. Parehas ako sa'yo, darling. Tingin ko mananalo rin ang Warriors. Kapag kinuha ni Curry ang Emmy mamaya, hahayaan kitang umakyat sa stage para ibigay sa kanya ang award na ito. Excited na tinakpan ni Lauren ang mukha niya. Talaga? Angkop ba? Pinakasalan kita. Hindi ba dapat maging low profile tayo? Mayroong daan-daang milyong mga tagahanga ang nagbigay pansin sa laban na ito. Kung ibibigay ni Lauren ang award kay Curry, malamang nasikat na siya sa buong mundo. Bilang isang lihim na pamilya, ang mga Steele ay palaging nananatiling mababang profile at iniiwasang magpakita sa publiko tulad nito. Sinabi ni Jordan, hindi ko hahayaang i-broadcast ng media ang eksenang iyon at hindi magkakaroon ng anumang mga ulat ng balita. Huwag mag-alala. Samantala, pinag-usapan din ni Shawn at Paris Gildon ang kompetisyong ito. Dumating silang dalawa ngayon para kidnapin si Liza Shelby at panoorin ng live ang kompetisyon. Si Shawn ay isang basketball fan, ngunit ang kanyang paboritong bituin ay si Magic Johnson. Masayang-masaya ngayon si Paris Gildon dahil alam niyang malapit na siyang maging si Liza Shelby, ang pinakanakasisilaw na female celebrity sa via entertainment industry. Hinawakan ni Paris Gildon ang braso ni Shawn at tinanong, Master Shawn, aling koponan ang sinusuportahan mo? Ngumiti si Shawn at tumingin sa mga naglalaro sa field. Nasa panig ng Warriors sina Curry at Thompson. Nasa panig ng Nets sina Durant, Owen at Harden. Napangiti si Shawn. Nagdusa si Thompson ng Achilles tendon rupture at dapat ay lalabas ngayong season. Ngunit si Jordan ay lihim na nagpadala ng isang doktor mula sa pamilya Steele upang gamutin siya. Kahit na ano si Jordan ay ang Diyos. Talagang susuportahan niya ang Warriors at kung sino man ang susuportahan ay mananalo. Walang suspense. At saka, bagamat mukhang makapangyarihan ang tatlong higante ng Nets, matanda na si Durant at laging nawawalan ng bola si Owen. Si Harden ay wala ring espesyal. Hindi naman talaga siya top-notch talent. Sa kabilang banda, medyo pasabog si Curry kamakailan. I support the Warriors. Sa pagsuporta ng dalawang elite personnel na ito sa Warriors, natapos nga ang laban gaya ng inaasahan nila. Sa huli, nilipol ni Stephen Curry ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng slam dunk mula sa penalty line at pinangunahan ang koponan na maging kampiyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga tagahanga sa mundo ay nagkakagulo. Pwede talagang mag-dunk si Curry mula sa penalty line. Siya na talaga ang nangungunang manlalaro ng Golden State Warriors ngayon. Sa totoo lang, katamtaman lang ang galing ni Curry sa pagtalon at nasa 30 pools na rin siya. Imposibleng gumawa siya ng slam dunk mula sa penalty line. Kasalukuyan siyang pasabog dahil sa tulong ni Jordan. Sa huli, umakyat si Lauren sa entablado at iniharap ang tropeo ng AC sa kanyang paboritong star player. Nang matapos ang laban, bumalik sina Jordan at Lauren sa villa para magpahinga. Magkahiwalay silang naligo. Biglang nabahala si Jordan nang umakbay si Lauren sa kanyang lace nightie. Sa pagtingin sa magandang figura ng kanyang asawa, nakaramdam ng kilabot si Jordan nang maisip niya kung paano siya niloko nito. Bukod kay Jordan, walang lalaki sa mundong ito ang kwalipikadong makuha siya. Kung ordinaryong mag-asawa, tiyak na tatanungin ng asawa ang kanyang asawa. Gayunpaman, hindi ginawa ni Jordan. Pinili pa rin niyang huwag banggitin ito. Nagtiwala siya kay Lauren. Simula ng araw na pinakasalan niya ito, 100% ang tiwala niya sa babaeng ito. Masyadong nagdusa si Lauren para sa kanya. Walang karapatan si Jordan na tanungin siya. Nang mahiga si Lauren, ngumiti si Jordan sa kanya. Baka pagod ka ngayon. Matulog ka na. Pagkasabi nito ay pinatay ni Jordan ang bedside lamp at humiga para matulog. I click. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos patayin ni Jordan ang ilaw ay binuksan ni Lauren ang mga ilaw sa gilid niya. Lumingon siya kay Jordan na may seryosong ekspresyon. Hubby, alam kong pinaghihinalaan mo na may relasyon ako. Kabanata 831. Hindi kaya nanloko si Lauren noon? Kung hindi, bakit naman magiging mayabang si Hailey para pintasan si Lauren?
Si Hailey ay naglakas loob na kausapin siya ng buong kumpiyansa, marahil ay dahil si Lauren ay nakagawa ng parehong pagkakamali sa kanya. Bukod dito, hindi nakahas si Lauren na pabulaanan siya. Napatingin si Jordan sa mukha ni Lauren. Mukha talaga siyang guilty. Damn it. Ganun ba talaga? May kasalanan ba talaga sa akin si Lauren? Hindi makapaniwala si Jordan, ngunit lahat ng kanyang pagbabawas ay tila nakasandal sa direksyon na iyon. Kung niloko si Lauren, kailan pa? Inakala ni Jordan na ang nakalipas na 6 na buwan nang siya ay ikinulong ni Shawn, ang pinakamalamang na oras para magkaroon ng relasyon si Lauren. Sa isang banda, si Lauren ay kontrolado ni Shawn at walang pagpipilian. Baka hindi niya mapaglabanan kung may gustong gawin sa kanya si Shawn. Sa kabilang banda, walang nakitang tao si Lauren sa panahong iyon. Siya ay nasa kanyang pinakamalungkot at pinakamahina. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ni Jordan ang posibilidad na ito. Imposibleng malaman ni Hailey kung niloko siya ni Lauren sa nakalipas na 6 na buwan. Walang direktang koneksyon sina Shawn at Hailey. Sa madaling salita, dapat nangyari na ang affair ni Lauren bago siya nahuli ni Shawn. Bago yun. Hindi talaga maintindihan ni Jordan kung paanong nanloko si Lauren bago siya nahuli ni Shawn. Tumingin si Lauren kay Jordan ng may kasalanan at sinabing, "Hubby, ay." Halatang may gusto siyang ipaliwanag kay Jordan pero hindi niya magawa. Ngayon, magsisimula na ang NBA Finals. Ito ang magiging pinakakapanapanabik na laban ng taon at lahat ay labis na nasasabik tungkol dito. Ayaw masira ni Jordan ang mood ng lahat dahil dito. Ginawa niya ang lahat ng ito para kay Lauren para mapasaya siya. Kahit na nagkaroon siya ng relasyon, umaasa pa rin siya na magiging masaya siya. Biglang na-realize ni Jordan na double standards pala siya kina Lauren at Hailey. Hindi matatawaran ang pangangalunya ni Hailey. Ito ay hindi mapapatawad. Siya ay abgihe. Gayunpaman, pagdating kay Lauren, hindi napigilan ni Jordan ang sarili na kamuhian siya. Lalo na nang makita niyang medyo haggard at gloomy ang dating magandang Lauren. Habag at pighati lang ang naramdaman ni Jordan sa kanya. Kaya naman, pinili ni Jordan na huwag ituloy ang usapin at sa halip ay binago ang paksa. "Honey, sino sa tingin mo ang mananalo ngayon? Sino ang mananalo ng championship?" Nawala ang kaba ni Lauren dahil sa kabaitan ni Jordan. Isang blissful flush ang lumitaw sa medyo haggard niyang mukha. Ngumiti si Lauren at sinabing, "Pipili ko ang Golden State Warriors. Si Stephen Curry ay hindi pa nanalo ng bilye. Sana manalo siya." Tumango si Jordan at inakbayan si Lauren. Napangiti siya. "Parehas ako sayo, darling. Tingin ko mananalo rin ang Warriors. Kapag kinuha ni Curry ang Emmy mamaya, hahayaan kitang umakyat sa stage para ibigay sa kanya ang award na ito." Excited na tinakpan ni Lauren ang mukha niya. "Talaga? Angkop ba? Pinakasalan kita. Hindi ba dapat maging low profile tayo? Mayroong daan-daang milyong mga tagahanga ang nagbigay pansin sa laban na ito. Kung ibibigay ni Lauren ang award kay Curry, malamang nasikat na siya sa buong mundo." Bilang isang lihim na pamilya, ang mga Steele ay palaging nananatiling mababang profile at iniiwasang magpakita sa publiko tulad nito. Sinabi ni Jordan, "Hindi ko hahayaang i-broadcast ng media ang eksenang iyon at hindi magkakaroon ng anumang mga ulat ng balita. Huwag mag-alala." Samantala, pinag-usapan din ni Shawn at Paris Gildon ang kompetisyong ito. Dumating silang dalawa ngayon para kidnapin si Liza Shelby at panoorin ng live ang kompetisyon. Si Shawn ay isang basketball fan, ngunit ang kanyang paboritong bituin ay si Magic Johnson. Masayang-masaya ngayon si Paris Gildon dahil alam niyang malapit na siyang maging si Liza Shelby, ang pinakanakasisilaw na female celebrity sa via entertainment industry. Hinawakan ni Paris Gildon ang braso ni Shawn at tinanong, "Master Shawn, aling koponan ang sinusuportahan mo?" Ngumiti si Shawn at tumingin sa mga naglalaro sa field. Nasa panig ng Warriors sina Curry at Thompson. Nasa panig ng Nets sina Durant, Owen at Harden. Napangiti si Shawn. Nagdusa si Thompson ng Achilles tendon rupture at dapat ay lalabas ngayong season. Ngunit si Jordan ay lihim na nagpadala ng isang doktor mula sa pamilya Steele upang gamutin siya. Kahit na ano, si Jordan ay ang Diyos. Talagang susuportahan niya ang Warriors at kung sino man ang susuportahan ay mananalo. Walang suspense. At saka, bagamat mukhang makapangyarihan ang tatlong higante ng Nets, matanda na si Durant at laging nawawalan ng bola si Owen.
Si Harden ay wala ring espesyal. Hindi naman talaga siya top-notch talent. Sa kabilang banda, medyo pasabog si Curry kamakailan. Sinusuportahan ko ang Warriors. With these two elite personnel supporting the Warriors, the match indeed ended as they expected. Sa huli, nilipol ni Stephen Curry ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng slam dunk mula sa penalty line at pinangunahan ang koponan na maging kampiyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga tagahanga sa mundo ay nagkakagulo. Pwede talagang mag-dunk si Curry mula sa penalty line. Siya na talaga ang nangungunang manlalaro ng Golden State Warriors ngayon. Sa totoo lang, katamtaman lang ang galing ni Curry sa pagtalon at nasa 30 pulls na rin siya. Imposibleng gumawa siya ng slam dunk mula sa penalty line. Kasalukuyan siyang pasabog dahil sa tulong ni Jordan. Sa huli, umakyat si Loren sa entablado at iniharap ang tropeo ng AC sa kanyang paboritong star player. Nang matapos ang laban, bumalik sina Jordan at Loren sa villa para magpahinga. Magkahiwalay silang naligo. Biglang nabahala si Jordan nang umakbay si Loren sa kanyang lace nightie. Sa pagtingin sa magandang figura ng kanyang asawa, nakaramdam ng kilabot si Jordan nang maisip niya kung paano siya niloko nito. Bukod kay Jordan, walang lalaki sa mundong ito ang kwalipikadong makuha siya. Kung ordinaryong mag-asawa, tiyak na tatanungin ng asawa ang kanyang asawa. Gayunpaman, hindi ginawa ni Jordan. Pinili pa rin niyang huwag banggitin ito. Nagtiwala siya kay Loren. Simula ng araw na pinakasalan niya ito, 100% ang tiwala niya sa babaeng ito. Masyadong nagdusa si Loren para sa kanya. Walang karapatan si Jordan na tanungin siya. Nang mahiga si Loren, ngumiti si Jordan sa kanya. Baka pagod ka ngayon. Matulog ka na. Pagkasabi nito ay pinatay ni Jordan ang bedside lamp at humiga para matulog. I click. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos patayin ni Jordan ang ilaw ay binuksan ni Loren ang mga ilaw sa gilid niya. Lumingon siya kay Jordan na may seryosong ekspresyon. Hubby, alam kong pinaghihinalaan mo na may relasyon ako.